Sabi kasi dito, reaksyon ni Rendon Labrador na binastos daw ni Yorme Isko Moreno si Sam Versosa na habang nag-i-speech ito ay bigla daw umalis si Yorme nang habang nagsasalita pa si Sam Versosa. So kabastusan ba yung ganun? So ito po ha, reaksyon ni Rendon Labrador. Panoorin. To our esteemed awardees, please be at the center once again for a very special photo opportunity. Once again, ladies and gentlemen, a big round of applause to this batch of awardees. At this point, we would like to hear some acceptance speeches from... Ngayon, hindi tinapos ni Isko Moreno ang speech ni Sam Versosa na huling palabas na ng venue. Humakot ng award si SV at syempre humakot din po siya ng mga bagong haters. Ikaw ba naman humakot ng 3 awards? Syempre maglalabasan na naman yung mga galit sa'yo. Pinaka-highlight na award dito yung Philanthropist of the Year. So deserve naman yan. Kasi ever since, diba, nakikita nyo na laging tumutulong yan si SV. So no question. Pero syempre, nasa Pilipinas ka pa rin, mas marami pa rin magagalit sa'yo at mas marami lalong hihila sa'yo pababa. Lalong-lalo na, syempre, pag gumaganda yung image mo, tumataas yung survey mo, syempre, sisiraan ka lalo. At kasama pala ni SV si Isko Moreno sa awarding na yan at nagka-issue dahil dito po nagka-issue kasi hindi pa tapos sa kanyang speech si SV. Nakitang umaalis agad si Isko Moreno sa venue. Hindi ko alam kung nag-walk out or parang disrespect kasi yung ganun. Dapat pinatapos man lang ni Isko Moreno yung speech bago man lang umalis. Parang dito nagkamali si Brother Isko, di ba? Parang disrespectful kasi yun. Kayo, ano po mararamdaman ninyo? Nagsasalita kayo, tapos parang may umaalis na. Tignan nyo, painggan yung sinabi ni SV. Nagpapaalam na, patapos na talaga yan. Hindi pa napag-antay ng konti. Kaya Manila, tignan ninyo, piliin ninyo, mag-isip kayo kung sino ang karapat-dapat na maging susunod na leader. Baka magkamali na naman kayo, ha? Maging matalino na po tayo. Huwag po kayong magbase sa mga bangayan, awayan, or sa mga paggawa na makasiraan. Tignan nyo yung tao. Tignan nyo yung personalidad ng tumatakbong politiko. Kasi yan yung pinaka magandang sign kung karapat-dapat ba siya. Tsaka piliin natin yung may puso talaga. Hindi yung pag-election lang, nandun lang. Kapag wala ng eleksyon, wala na, hindi na kilala. So, kawawa na naman kayo, di ba? Wala po tayong kinakampihan dito. As much as possible, wag po tayong bias, okay? Gagawin po natin, obserbahan natin ano yung mga ginagawa nila, ano yung mga ginagawa nila bago pa lang mag-file ng COC. Kasi yun talaga sila. So, abangan ang updates. Manila, maging matalino na kayo, ha? Sam, it is there. How do you feel about that? Good luck. Everybody informed us also. Dumating ako medyo late. Tapos, doon ko lang nalaman nung dumating yung mga ibang awardees. Kasi when we were given this award, we were not told kung sino pa yung ibang awardees. So, pagpunta namin dito, we thought, yung award lang namin iniisip namin. Actually, galing pa akong Tondo. Very sport of you initiate shaking hands, di ba? Nasa stage na po kami. And Congratulations. wala namang bad blood sa amin. It's just a gentleman's shake of hands o gesture para pares kami na awardan. We're on the same stage. So, yeah, nagkamayan lang kami. While you were having this speech, nakita natin na he went out. Oo nga eh. Habang nagsasalita tayo, bigla siyang lumabas.
na-inform lang din ako ngayon lang kasi hindi ko naman napapansin. But wala naman ako masasabi doon eh. Kung ganun po siya, wala na tayong magagawa doon. Bastusan man, yung paglabas ni Yorme habang nag-i-speech itong si Sam Versosa, bakit? Yung paninira ba ni Sam Versosa sa publiko na sinasabi niyang binudol ni Yorme ang taga Maynila, nangutang ng 18 billion at saan napunta? Hindi ba kabastusan yon? Si Yorme walang sinasabing masakit. Lumabas lang si Yorme kasi hindi lang naman yun yung time na i-focus niya yung panahon niya dun sa awarding. Natanggap na niya yung award. Wala namang sinabi doon sa award na, or wala namang sinabi ang award committee na pagka hindi pa tapos ang event ay hindi ka pwedeng umalis. Natanggap na niya yung award, umalis na siya kasi marami pa siyang bagay na gagawin. Hindi siya pumunta doon para magpasikat. Pumunta lang siya bilang respeto at pagtanggap ng kanyang award at marami pa siyang siserbisyuhan. So yun lang. Thank you. Napakalaki na pala ng utang. Grabe ho eh. Almost 18 billion ho ang inutang nila. Binaon nila sa utang ang Manileño. Alam niyo, pag kinumpit mo yan, halos 20 years daw yan bago mabayaran. Aabutan pa yan itong mga kabataan na to. 20 years. Hindi lang yun. Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Binenta ko pa nila yung mga ari-arian ng Maynila. Divisoria, Paco Market, mga court, fire station, yung City Colleges of Manila. Halos lahat ng ari-arian para saan? Ilang bilyon ho yan? Saan ginamit? Saan napunta? Ang sinasabi, dinigay daw na ayuda ng pandemya. Kung i-divide mo ho yan, dapat yan hundreds of thousands per tao sa isang Manileño. Wala naman natanggap eh. Binulag ho tayo sa iilang ayuda na kahit kami naman, binigay din namin. Ang dami na bigyan ng ayuda nung pandemya eh. Pero ngayon, ang pinalalabas sila, yung 18 billion na inutang, pati yung binentang mga patrimonial asset, lalo na yung Divisoria na dapat kumikita at pinangako nilang pagagandahin, ipinenta. Hindi sinabi sa taong bayan, tinago. Ngayon, lahat tayo, nagulat na lang. Ngayon, ano lang gagawin natin? Walang-wala na tayong mga property sa Maynila. Bebenta, pati daw yung clock tower, para daw hindi maguto. Pinagtatakpan nila doon. Pero totoo lang, hindi naman natanggap na mga mga yan eh. Totoo lang po minsan kasi inuuto nila eh, yung parang perspective na hindi pa kayo nabigyan ng ayuda. Doon po napunta yung inutang na 18 billion daw, pati mga binentang assets. Kalukuhan po yun. Kung mayor, Alam niyo po sa buong Pilipinas, Maynila lang ang umutang at nagbenta ng mga ari-arian. Ang Quezon City, never umutang. Ang Makati, never nagbenta ng arihan, never umutang. Yung Pasig City, kala Mayor Pico na napakatinong mayor. Siyempre matatalino sila. Ba't nila may benta yung ari-arian? Hindi sila nagbenta. Hindi sila nangutang. Anong gagawin mo pag pagaling kang mayor? Magre-reallocate ka lang ng pondo. Yung dapat para dito sa project na to, ilagay mo sa ayuda. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, hindi ko alam kung bakit pinaon nila na sobra-sobra sa utang. Ngayon, sila ba magbabayad doon? Hindi. Mga taong bayan. Mahirap na nga, lalo pang naghihirap. Sa tagal ko tumutulong. Dati tumutulong ko, maraming mahirap. Pero ngayon, mas dumami ang mahihirap sa Maynila. Kaawa-awa na ho, kaya talaga ako tumakbo eh. Kasi wala nang chance eh. Wala nang pag-asa yung mga Manileño. Imbis bigyan sila ng mga kabuhayan, negosyo. Yun yung pinamimigay ko kasi doon ako galing, doon ako umangat. Yun dapat ang binibigay ng gobyerno natin, yung trabaho at kabuhayan para sa lahat, para mayangat nila yung sarili nila, makalaban sila sa hamon ng buhay. Yun yung wala yung Manileño, yun yung gusto nating dalhin dito sa Maynila. At yun ang experience ko bilang negosyante for the past 20 years. kung may Sasamahan ko Manileño hanggang dulo, hanggang mayangat ko yung mga buhay nila, mabago yung mga buhay nila. Katulad ng mga nabago naming buhay, gagawin natin in a much grander scale dahil buong Maynila, ibibigay natin yung para sa kanila. Tulay lang ho ako. Ibibigay ko yung nararapat na benepisyo at tulong para sa Manileño. kung mayor, Ang nangyari, walang public consultation. Ganyan ang ginawa nila. Kaya nga sila nag-aaway, nagbabatuhan ng putik. Ikaw nangutang, ako magbabayad, ikaw magbabayad, siya nangutang. Pero silang dalawa may kasalanan eh. Kayo gumawa niya, sama-sama niyong ginawa yan, sama-sama niyong binenta, sama-sama niyong inutang. Ngayon, sino magbabayad? Taong bayan. Tinago ninyo, hindi niyo man lang pinaalam sa amin. Nalaman ko ilang taon na eh.
Ako yun ha, ako yung nagpapasa na. Kung i-compute nyo, i-research nyo po, huwag tayo magpapabulag. Sobrang bilyon ang inutang nila, ang binenta nila, ang kinitan. Sinabi mo dalawa, sino sila? Yung dalawang huling namuno, di ba? Si Isko, tsaka sila magkakasama eh. Bigyan ka sa sama na kung pumalit sa debate. Oo naman, mas gusto kong magdebate kami. Ngayon kasi ako pa sinisiraan nila eh. Para daw itigil ko yung ginagawa kong pagtulong. Ang sinisira nila sa akin, kaya daw ako namimigay ng ayuda, babawi ko daw pag nanalo ko. Bakit ako nag-i-explain, ako na nga tumutulong? Kayo mag-explain saan napunta yung inutang yung almost 18 billion at yung mga binenta yung billion-billion na properties sa Maynila. Kayo mag-explain sa buong Maynila, sa mga Manileño, hindi ako. Kayo mag-explain. Diba? Kaya sabi mo, kung gusto mo ng debate, okay lang. Magsagutan tayo eh. Kaya naman natin, ginagawa na natin yan sa UP Diliman. At alam mo, pag wala kang ginawang masama, wala kang kakatakot. Ngayon, dahil takot sila magdebate, ewan ko kung papayag sila magdebate at sagutin lahat ng kailangan nilang sagutin at explain sa tao. Pero ikaw ready ka na makipag-debate sa kanila? Ready ka na? Handa-handa Ako na? naman, ready naman ako all the time kasi wala naman tayong tinatago eh. Lahat to gastos galing sa sarili natin bulsa. Ang buhay ko public record. Kung paano ako nag-umpisa, paano ko pinaangat yung sarili ko sa kahirapan, paano ako yumaman. Sila ho, wala, pero pumasok sa politika, ngayon lang yumaman, ngayon nagkabahay. Narinig niyo doon? Hindi ako yung nagsabi. Taong bayan ang nagsabi, pero ka ng bahay sa daw? Alabang. Sa Alabang. Hindi na ako nagsabi noon. May penthouse ka sa BGC, may mga rest house ka kung saan. Saan galing yan? Pagkatapos mong mangutang, pagkatapos mong ibenta yung mga properties ng Maynila, tapos ikaw meron, saan galing? Hindi na ako nagsasabi, taong bayan mo. So ako naman nandito lang para ibigay nga yung tulong eh. Kaya hindi ko alam bakit ako pa binubugbog nila sa social media. Dahil lang binabayarang trolls para sirain ako, bugbog na ako eh. Actually, kaya ako nandito at nagkikigil ng konti. Ang sasakit below the belt minsan. Ayoko sanang sabayan yung style na gano'n, pero tao lang ako eh. Nasasaktan ako eh. May personality ko, ililihis mo sa akin yung dapat ikaw nag-explain. Papapangitin mo yung imahe ko. Kahit aso, sa paki mo, sipahin mo, kakagat hindi. Ako pa kaya? So ako, ilalabang ko yung sarili ko. Kung hindi totoo, hindi totoo. Kung totoo, katulad ng mga ginawa nila na po public records naman, sinasabi ko lang yung nababasa ko at nasa public records eh. Diba? Alam nyo naman lahat yan. Yan ang dapat nilang explain. Huwag nilang daanin sa pasayaw-sayaw, kanta-kanta. Kasi dalawang trapo na yan eh. 2024 na, tumigil na ho tayo sa ganyan. Tumigil na kayo sa paninira, hindi nyo na mahuto ang taong bayan. Nakita nyo kung gano'ng karaming supporters natin. Bumababa naman kayo tuwing lapag ko. Libo-libo, 6,000, 7,000, dito 5,000. Bawat baba natin, palakas tayo ng palakas, parami ang naniniwala at parami ang nagsasawa sa mga trapo natin dito sa Maynila.